Tahimik na naupo si Nati sa may counter at pinanood ang kanyang hipag sa ginagawa. Panaka-naka ang sulyap niya sa seryoso nitong ginagawa. Sa anggulo habang nakatitig kay Krisa, napagtanto pa niya kung gaano to kahawig ng governor. Sa bagay nga naman, ang ina nito ay kapatid ng binata kaya malamang ay malaki ang chance na may pagkakataong magiging magkamukha talaga sila. Napaiwas na sa ginagawa niyang paninitig si Nati nang lumingon si Krisa upang alukin na siya ng inihanda niyang pagkain para sa kanyang hipag. Halika na dito Nati, kumain ka na. Sinamahan si Nati ni Krisa na kumain. Pinanood nito ang kanyang bawat subo na sa totoo lang ay noon niya lang yata muling natikman ng ganong kakasarap na pagkain magmula noong magdesisyon siyang magtago. Wala naman siyang alam kung paano magluto. Sa pagsasaing nga ay pahirapan pa sa rice cooker na kanyang binili dahil ilang beses yung nalugaw at hindi niya matansya kung gaano karami ang tubig. Nanood naman siya online kung paano gagawin ng iba pang dish pero sa huli madalas na palpak lang. Wala siyang alam. Ang ending bumibili na lang siya sa labas. Minsan ipinagtsatsagaan na lang niya ang luto niyang ubusin kahit hindi masarap. Kadalasan doon ay kung hindi maalat ay matabang. Naisip niya na ngayon nakabalik na siya. Pwede siyang mag-enroll upang matutong magluto. Para naman masasarap at may lasa na rin ang ipapakain niya sa kanyang anak kapag natuto siya. Ngunit kailangan pa ba yun? Marahil, hindi niya alam kung pipiliin niya pa ba ang ulitin ang ginawa niya sa ngayon. Masaya ka ba noong ikaw lang kasama ni Brixton? Napaangat na ng tingin si Nati mula sa pinggan ng kanyang kinakain. Kasi kung oo naman ang sagot mo, worth it ang lahat na naging pagtitiis mo, Nati. At least mula pagkabata, kasama mong anak ko. Ako kasi hindi. Ngayon ko lang nakasama si Nixa. Pero hindi ako galit sa kuya mo dahil alam kong nagawa niya lang ang bagay na yon. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Ayaw niyang mapahamak ako. Tuluyan na napatigil sa panguya si Nati at naburol pang mga mata sa kanyang hipag na karapan. Sa lumani ng tinig nito na puno ng pagpapaintindi, damang-dama niyang emosyon na meron ang kanyang hipag ngayon. Ganon din ako sa'yo. Hindi ko alam ang kwento niyong dalawa ni Tito pero alam kong gaya ng Kuya Nick mo. Ay may dahilan ka rin. Sana lang yung dahilan mo hindi dahil sa takot ka dahil sa kung sino siya. O estado niya sa buhay. O ang relasyon na meron siya sa akin. Responsable siyang tao. Kung malalaman niyang tungkol kay Brixton, gaya namin ng kuya mo, hindi pa huli ang lahat, Nati. Nakakahinayang na hindi niya nalamang na maaga, pero maintindihan niyang lahat kung ipapaliwanag mo sa kanyang mabuti. Yun ay kung hindi niya alam na buntis ka. Pero kung alam naman niya mula umpisa, ako mismong aalma sa kanya. Dahil isa siyang irresponsableng ama. Nakukuha mo ang nais kong ipahiwatig, Nati. Kakampi mo ako, kami. Doon tayo sa tama. Narito lang ako palagi. Tumango si Nati na nagpatuloy lang sa kanyang pagkain. Patapos na siya nang hindi niya na mapigilan ng luha. Nahihiya siya sa hipag. Siya ang may kasalanan. Hindi niya sinabi kay Gaston ang tungkol sa pagbubuntis niya. At hindi niya naman sinisisi ang governor dahil sariling desisyon niya yon. Siya ang nagdesisyon sa kanila ng anak. Hindi niya alam, wala siyang alam at natatakot akong ipaalam yun sa kanya. Kung noon hindi niya ako magawang pakasalan, imposibleng mangyari yun ngayon. Saka ayokong pakasalan niya ako dahil lang may anak kami. Okay na ako sa ganito na lang kami. Kung malalaman niya na may anak kami, anak na lang namin ang suportahan niya. Bakit ka nakipagrelasyon sa kanya kung wala pala siyang planong magpakasal? Sinabi niya ba na wala siyang plano o ikaw lang mismo ang nag-assume na ayaw niya magpatali sa'yo? Tito Gaston is a mature person, Nati. Nakita ni Nati kung paano mag-alinlangan ng kanyang hipag sa huli niyang tinuran sa tiyuhin. Hindi ko siya kinakampihan dahil kadugo ko siya. Huwag mo sanang isipin yon. Kung sinabi niya yun mismo sa'yo, I understand na itinago mo si Brixton sa kanya. Deserve niya na hindi makita ang kanyang anak. Pero kung wala siyang alam at hindi niya sinabi yon, sa tingin ko kailangan mo mag-explain din kung bakit mo ginawa yon. Sa loob ng 2 taon na siya lang ang bumubuhay sa anak, aaminin niyang sobrang mahirap yon sa parte niya. Lalo na kapag nagkakaroon ng sakit ang anak at nagliligalig. Hindi niya mabilang ang gabing hindi siya makatulog. Ngunit paunti-unti noon ay nakaya niyang mamuhay nang siya lang ang lahat ng gumagawa. Walang maid na tumutulong. Natuto siyang tumindig sa kanyang sariling mga paa.
Minsan, napapaisip siya na makipag-communicate muli sa governor, lalo na kapag sobrang bigat ng mga problemang pinagdadaanan niya. Minsan kapag nag-scroll siya ng articles online, may nakikita siyang balita tungkol dito at hindi naman siya interesadong basahin ng balita. Parang allergy si Nati sa mukha ng governor na ilang segundo lang kayang tingnan. Wala itong pinagbago sa loob ng 2 taong yon. Samantalang siya sobrang laki na naging pagbabago. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung hindi mo kaya. Sa kanya na lang. Si Krisa na hinawakan pang isang kamay ni Nati at nginitian siya ng maliit. Kay tito mo na lang sabihin ang dahilan mo. Tungkol naman sa kuya Nick mo, normal na reaksyon niya lang yon. Isa lang ang natitiyak ko, Nati. Hindi naman niya kayo sasaktang mag-ina. Pinigilan ni Nati na maiyak. Hindi niya kailangang ipakita ditong luha para masabing apektado siya sa sinasabi nito. Sige na, kumain ka na. Ihahatid kita mamaya sa room mo para naman makapagpahinga ka. Huwag mo nang kunin si Brixton sa tabi ni Nixa para naman makapagpahinga ka ng mabuti. Safe naman ang kama, may harang kaya hindi mahuhulog doon si Brixton. Dagdag pa ni Krisa kay Nati na nagpatuloy lang sa pagkain kahit na hindi niya malunok dahil sa nagbabadya niyang ragasa ng mga luha. Matapos na maihatid ni Krisa si Nati sa silid na karatig lang naman, nang silid ay kaagad na rin tong umalis. Pagod ang katawang ibinagsak ni Nati ang kanyang katawan sa kama, tumitig na sa kisame. Lumitaw sa kanyang balintataw ang imahe ni Gaston na masuyong nakatitig sa kanya habang malapad ang ngiti. Yung titig na sobrang in love sa kanya ang governor kung kaya naman hinigitan niya pa doon ang pagmamahal sa kanyang ibinigay at nilaan sa binata hanggang sa humantong sila sa pagsasama. Sure ka na pupuntahan mo ako dito? Oo, pero hindi palagi. Naintindihan mo sana dahil busy ako. Magkayakap sila at kakapasok lang sa apartment na yon. Excited si Nati dahil hindi na niya kailangan pang umakyat ng Baguio para magkita sila. Siya na ang pupuntahan doon ng governor. Pakiramdam niya ay ang special niya dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na girlfriend na siya nito. Hindi pa man nila napag-uusapan ang tungkol sa kasal. Okay lang kay Nati, yun as long as pupuntahan siya ng binata at sasadyain. Kapag busy ka, pwede naman ako umakyat ng Baguio. Biro ni Nati na kaagad ikinulong ni Gaston sa kanyang mga bisig at tinalikan ito sa gilid ng kanyang leeg. Oo na, hindi na ako aakyat nang hindi mo alam. Mariing napapikit si Nati. Nakaagad sinaway ang sarili sa pagbabalik tanaw niya sa kanilang nakaraan. Malamang ay iiyak na naman siya pagkatapos noon. Hahanapin ko anong kulang sa kanya at bakit umabot sila sa ganong sitwasyon. Dama niya na sobrang mahal na mahal siya nito. Sobrang alaga nito. Baby na baby siya. Hindi niya kailangang malimos ng oras at atensyon dahil walang bayad na ibinibigay ni governor kung kaya naman mas lalo siyang nahulog. Lalo niya itong minahal kung magre-rate nga siya kumpara kay Alex, sobrang mahal niya si Gaston. Bukod sa nakukuha niyang kanyang gusto, parang lahat ay posible kapag kasama niya to. Tama na, Nati. Ikaw na naman ang masasaktan sa ginagawa mo. Kung almost perfect ng relasyon niyo, bakit nangyari to? Bakit humantong kayo sa ganito? Kung sinabi ko ba ang tungkol kay Brixton, babalik kami sa dati. Huminga na siya ng malalim, ipinatong ng isang braso sa kanyang noo. Dama niya ang pag-init ng mga mata. Wala namang na-fall out of love sa amin noon. Hindi ako at hindi rin siya, pero naghiwalay pa rin kami. Ang unfair naman talaga, kung kailan ang saya-saya na namin saka pa biglang magiging ganun lang. Saka pa kami susubukin. Marahang itinulak ni Krisa ang pintuan ng opisina ng asawa sa villa. Agad siyang naubo nang salubungin siya ng makapal na usok ng sigarilyo. Dim lang ang ilaw ng maliit na wall lamp. Sa ihip ng hangin sa silid na yon ay dama ni Krisa ang stress ng kanyang asawa na prenting nakaupo sa kanyang suave chair. Ang alam niya ay matagal na itong tumigil sa paninigarilyo at ginagawa lang yon kapag sobrang stress na stress siya sa buhay. Nilingon ni Nick ang asawang sinisara na ang pintuan ng opisina niya nang maramdaman ng pagdating nito. Tuloy-tuloy si Krisa sa mga bintana upang buksan iyon nang makalabas ang hangin. Madalas na sa open space na ninigarilyo ang asawa. Ngayon lang nito ginawa yun na batid naman niyang sobrang nilalamon ng isipan niya sa mga nangyayari. Magkakasakit ka niyan sa baga. Gusto mo bang maagang mamatay? Paano kami ng anak mo kung maaga kang mawawala dahil lang sa sigarilyo? Tama ng pag-iisip sa problema. Hindi healthy sa katawan at isipan mo yan.
Tinignan niya lang ang asawa, hindi pa rin nagsalita. Hindi tinanong ni Nick kung okay na bang kapatid. Nahatid ko na si Nati sa gagamitin niyang silid. Give her a break, Nick. Hayaan mo siyang mag-adapt ulit. Lumapit pa si Chris at kinuha na sa daliri nito ang panibagong stick ng sigarilyo na akmang sisindihang muli. Tama na, Nick. Hindi ka na marunong makinig sa akin, ha? Gusto mo bang sabayan kitang ma-stress, ha? Kung sa ibang lalaki lang yun, alak ang pagbabalingan nito. Si Nick ay kakaiba. Sigarilyo ang mas pinipili niya. Bilang tugon ay yumakap si Nick sa bewang ni Krisa dahilan upang mapaupo na sa kandungan niyang asawa. Otomatikong humagod ang isang palad ni Krisa sa buhok ng asawa at sa likod naman ng libreng isang palad. Sobrang close namin ni Nati kaya hindi ko alam kung bakit ganito siya naglihim sa akin. Hindi ko sinasabing hindi dapat ang tiyuhin mo, pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan niyang itagong lahat ng ito sa akin. Lumaki kaming open sa lahat ng problema, tapos itong ganito sinolo niya. Pinasan niya ng siya lang at mag-isa. Baka sa boses ni Nick ang sama ng loob na hindi niya alam kung sinong sisisihin sa dalawa. Ang kapatid ba o ang tiyuhing governor? Ganun pa man nagtataka si Nick kung bakit parang walang pakialam si Gaston sa kapatid niya. Ang dami niyang tanong na hindi nabigyan ng linaw ng kapatid. Mga katanungan na kung uulitin niya sa kapatid ay hindi niya alam kung mabibigyan na siya ng kasagutan nitong matino. Halata namang ayaw ng kapatid. Kung sinabi ba noon ni Nati na may relasyon sila ni Tito, hahayaan mo ba sila? Ibig kong sabihin, pababayaan mo? Huminga ng malalim si Nick. Naisip na baka hindi na yon sinabi ng kanyang kapatid dahil problemado rin siya at ang kapakanan niya rin ang iniisip nito. Subalit kahit na, kung sinabi niyang bagay na yon hindi sana siyang mantong sa ganito. Hindi tuloy mawala sa kanyang isipan na bakang gobernador ang nagsabi sa kapatid niya. Nailihim nilang lahat ng iyon dahil lang sa inaalagaan nitong pangalan at reputasyon. Mariin nang umigting ang panga niya, umaahon ng matinding galit sa kanyang loob na sa mga sandaling yon ay nais niyang makaharap si Gaston. Hindi ko alam pero ang sinasabi ko ay sana naging casual siya sa relasyon nila. Bilang respeto na lang din sana sa mga magulang namin. Siya ang mas matanda kay Nati. 10 taon, bakit hindi niya kayang ipakilala ang sarili niya? Kung talagang nagmamahalan sila, may magagawa ba kami? Sina mommy at daddy, wala naman hindi ba? Sinalikop ni Krisa ang magkabilang pisngi ng asawa upang magtama lang ang kanilang mga mata. Huwag na tayong makisawsaw sa problema nila, Nick. Ang mahalaga ay nakuha na natin si Nati. Narito na sila. Yun naman ang mahalaga, hindi ba? Narito na sila. Hayaan na natin si Nati na humanap ng sariling solusyon niya. Narito lang tayo para umalalay at hindi para pakialaman siya sa gusto niyang mangyari sa buhay niya, Nick. Sa kanyang sinabi ay pinakatitigan siyang mabuti ni Nick sa mata. Maliit na ngumiti si Krisa. Pilit na ini-encourage ang asawa na lubayan na munang problema ni Nati at ng kanyang tiyuhin. Baka kasi kung ano na naman ang maisipang gawin nito. Kailangan niya maging mapagmatsyag, baka bigla na naman itong lumayas dito. Halika na, masyado nang malalim ang gabi. Matulog na tayo. Isang malalim na halik pa at tuluyan nang tumayo si Nick sa kanyang pagkakaupo. Magkahawak sila ng kamay na pumunta ng silid ni Nixa. At nang makitang tulog pa rin ang dalawang bata, nagtungo na sila ng kanilang sariling silid. Hindi na nila pinuntahan pa si Nati sa mga sandaling iyon ay hinihilala ng antok matapos na bisitahin pa ang ilang mga nangyari sa kanila ni Gaston sa nakaraan. Na pinapasaya siya kapag binabalikan niya. Ngunit pinapaiyak din siya dahil parang pinipiga ang kanyang puso. Ilang sandali pa, mabilis na siyang iginupunoon at ng pagod. Naalimpungatan lang si Nati nang marinig na parang may nagkakagulo sa labas ng silid. Unang sumilid sa kanyang isipan ay ang anak at baka may kung ano na ditong nangyari. Nagkukumahog na siyang lumabas ng silid habang dumadagongdong sa kaba ang puso niya. Patakbo siyang pumasok sa kabilang silid na kwarto ng kanyang pamangking si Nixa. Naabutan niyang tulog pa rin ng mga bata doon, magkayakap na para bang matagal nang nagkasama. Muli siyang lumabas at dumungaw sa hagdanan. Sa ibaba ng villa nang gagaling ang komosyon na yon, nagdesisyon na siyang bumaba upang makiusyoso sa kung ano ang nangyayari at may ingay ng ganong oras dito. Anong nangyayari, Krisa? Bakit nagkakagulo kayo? Tanong ni Nati sa hipag nang makitang itong aligaga. Namilog ng mga mata ni Krisa nang bumaling kay Nati. Hindi niya namalayan na kababa na ang hipag.
Naburo pang mga mata ni Nati sa hipag nang makita niyang namumutla na tila ba may masamang nangyari sa kanyang kapatid na asawa nito. Tinambol pa ang kanyang puso. May bumubulong sa tenga niya na may hindi ito magandang gagawin pero pilit niyang inalis yun sa kanyang isipan. Hindi naman siguro marahil gagawin to na kapatid niya. Hindi ito magpapadalos-dalos ng kanyang desisyon. Nakuha na naman itong gusto niya sa kanya Yun na may sumama silang mag-ina sa kanya. Ano pa bang ibang gagawin nito? Isa pa'y busy to sa negosyo niya. Nasaan si Kuya Nick? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang aga-aga pa. Kalmado niyang litanya kahit pa alam niyang may mali at ugat na naman noon ang kanyang problema. Ganito ba kayo gumising dito? Napakaaga naman. Umalis siya. Hindi ko alam kung saan pupunta. Tugon nito na hawak na ang cellphone. Hindi na makatingin ng diretso kay Nati dahil natatakot siyang mabasa ng hipag ang kanyang mga iniisip. Ayaw niya ring sumagot. Lumipad ang paningin ni Nati sa oras at 5:00 pa lang yun ng umaga. Pabukang liwayway na. Alam niyang may mali sa kapatid pero gusto niyang paniwalain ang kanyang sarili na hindi yan gagawin ng Kuya Nick niya. Hindi to basta-basta magdedesisyon nang hindi siya kinakausap. Naipilig niyang muli ang ulo. Kagabi lang bigla itong naging paladesisyon kung hindi niya malabo na ganun din ang gagawin niya ngayon. Nanuyo na ang lalamunan niya dito. Huwag kang mag-alala, Nati. Tatawagan kong kanyang sekretary. Baka sakaling may alam siya. Bakas ng panik sa mukha ni Nati. Nagpalakad-lakad na siya. Nahiling niya na sana mali ang hinuha niya. Mali ang iniisip niyang pupuntahan ng kanyang kapatid si Gaston upang sitahin tungkol sa nangyari sa kanila. Stress na siya. Malamang magugulat ang lalaki sa biglaang balitang iyon. Sa mga sandaling yun ay parang gusto na niyang kalbuhin ang kapatid kung nasa harap niya lang ito dahil sa pagiging pakialamero. Akala niya kapag sumama silang mag-ina sa kanya ay magiging kalmado na to. Pero sa takbo ng mga nangyayari ngayon, parang hindi niya yata kayang maging kalmado. Baka mamaya magkasakitan sila. Ayaw naman niyang umabot pa doon ang dalawa. Mahal niya itong pareho kaya kung may mapapahamak sa kanila paniguradong sisisihin niya ang kanyang sarili. Baka naman papasok na siya ng opisina, maaga ang call time niya sa trabaho. Tanong pa ni Nati kahit na mas nadipina pa ang kanyang pag-alala sa mga nangyayari. Napag-alaman niyang narinig ni Krisa ang sasakyan ni Nick na paalis ng garahe kung kaya siya bumangon at nang habulin nito yun ay mabilis nang nakaalis. Baka lang. He is not Nati. Sorry, kalma lang. Manang pwede pong padala dito ng tubig. Hiyaw pa ni Krisa nang makitang mas namutla pang kanyang hipag sa naging sagot niya. Maupo ka, Nati, dahil lalo lang manghihina kakalakad. Nakatingin pa rin kay Krisa na sa kabilang tenga ang cellphone ay nangihinang naupo na sa sofa si Nati. Alam niyang matalino ang kapatid at dadaanin ang lahat sa batas. Pero paano kung hindi niya gawin yun ngayon? Paano kung sugurin ito ng kapatid niya sa kanila? Sobrang mas nakakahiya ang gagawin nito doon na maaring makarating pa sa matandang donya ng mga Barcelo. Oo at dala lang ng bugso ng damdamin yun ng kapatid niya. Pero hindi siya dapat gagamit ng dahas na hindi niya alam kung magagawa pa bang iwasan yun ng kapatid niya. Hay, pasensya na sa pagtawag ko ng ganito kaaga. Sinenyasan ni Nati si Krisa na lakasan ng volume noon ang marinig niya na sinundan naman ng hipag. Good morning po, Mrs. Bentacourt. Titing na si Nati sa hipag na kulang na lang ay hablutin ng cellphone at siya na ang kakausap dito. Hindi niya tinanggap ang tubig na pinakuha ni Krisa para sa kanya dahil higit na niya ang hinga sa katanungan dito. Pwede ko bang malaman kung may maagang lakad si Nick? Nalimpungatan kasi ako at wala na siya sa tabi ko. Umalis siya ng villa. Hindi rin kasi nagpaalam sa akin. Baka lang naman meron kang alam. Pasensya na ulit ha. Nagpa-schedule po siya ng chopper ngayong umaga. Pupunta raw po siya ng Baguio. Nahigit ni Nati ang kanyang hininga. Tama ngang hinuha niya. Susugurin niya si Gaston doon. Sige, maraming salamat. Nang maputulang tawag ay tuluyang hinarap na ni Krisa si Nati na sa mga sandaling yun ay para bang nais nang mag-alboroto sa kanyang narinig. Ano bang pumasok sa kokote ni Kuya Nick? Gusto niya ba talaga ako magalit ng sobra? Bakit ba siya nakikialam? Hindi na ako bata. Diyos ko naman, kaya ko ng sarili ko. Hindi niya kailangang makialam pa sa akin. Dire-diretsong bulalas ni Nati na halos sumayaw ng katawan sa sobra nitong pangangatala. Gumamit na lang sana siya ng batas at hindi na ng dahas. Napakapakialamero niya. Sinunod ko naman na ang gusto niya. Heto na kami Sumama ako sa kanya dahil gusto kong tahimik tong Marisol ba. Bakit siya gagawa ng ganito, Krisa?
Bumuhos na ang luha ni Nati sa sobrang frustration. Kung hindi niya lang inalalang anak na hanapin siya paggising nito, ora mismo ay susundan niyang kapatid upang mapigilan lang ang masamang binabalak nito sa gobernador. Hindi niya maatim na gagawang kapatid niya doon ng anumang iskandalong makakasira sa kanila. Kalma, Nati. Yakap na sa kanya ni Krisa na kahit ang babae hindi na rin magawang kumalma pa sa aksyon na ginawa ng asawa. Hindi niya na naisip na tawagan ng tiyuhin para bigyan ng warning. Malamang magugulat ito at ganun ang sinasabi niya sa kanya. Hindi naman siguro sila aabot sa magkakasakitan ng pisikal. Isa pa may mga bodyguard naman si Tito. Kalma, baka ang katawan mo naman ang bumigay. Kalma na, Nati. Kalma, please lang. Kinuha niyang baso ng tubig mula sa maid at sinubukan itong ipainom kay Nati na nagpumiglas sa yakap niya. Kaya I hate this Ayaw kong sumausaw kayo sa problema ko dahil lalo ko problema pa. Maras na pinalis ni Nati ang luhang tumulo sa kanyang mga mata. See this mess happening now, Kriza? Ito ang dahilan kaya ayaw ko malaman ni Kuya Nick ang tungkol sa akin. Napalunok na ng laway si Krisa na humigpit ang hawak sa baso ng tubig na natapon ng bahagya. Kaya ko naman kasi. Kaya kong ako lang. Tahimik na ang buhay naming mag-ina doon. Ginulo niyo ni Kuya Nick. Why not let them fight? Pabayaan mong kapatid mo na ilabas ang frustration niya. Mahal ka niya. Concern kami sa'yo. Ayaw mong i-appreciate man lang yon? Nagmamalasakit lang naman kaming mag-asawa. Hindi sa'yo kung hindi sa bata. Huwag mong masamain ang ginagawa namin dahil gusto naming itama ang pagkakamali niyo. Wala nang kurap doon si Nati. Oo, walang kaso sa'yo. Kay Tito. Pero paano anak niyo? Gusto mong lumaking walang ama kung kaya naman na magkaroon siya. Huwag ka ngang maging madamot. Isipin mo ang inggit na nararamdaman ng anak mo kapag nagkaisip na dahil lang wala siyang father figure. Ang tunay na pagmamahal ng ina sa anak ay ibibigay ang nakakapagpasaya sa kanya. Believe me or not, ang pagkakaroon ng amang isa sa pinakamasayang pangyayari sa buhay ng tao, Nati. Based on my experience. Huwag mo yung iparanas kay Brixton, please. Huwag naman, Nati.